Mr. Orlando Sapsap. At yan po yung nakakatakot, Madam Chairman, na marami tayong mga kababayan katulad ni Merly na ninanakaw yung kanyang identity, ginagamit sa pang-scam, ginagamit sa panloloko, ginagamit sa estafa, kasi yung latest case ni Miss Maslog ay estafa, at maraming nadadamay dito. No? Kaya importante rin ang ating mga ahensya, lalo na ang PSA, maging alisto sa mga ganitong pangyayari. At of course ang DFA, no, dahil ginagamit nila itong identity theft sa pagkuha ng passport, at yan ang kanilang katibayan na sila ay tunay na tao. So ito ay isang bagay na dapat natin seryosohin at maiayos rin, no, itong mga ganitong identity theft na nangyayari. But I'll reserve my questions, Madam Chair, till the next hearing. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Senator Sherwin. So, of this long journey, it's slowly appearing that POGOs are not only a criminal enterprise, they endanger our very democracy and national security. Umalabas sa mga pahayag ni Shi Zhijiang at Wang Fugui na di lang mga Pilipino ang biniktima ng mga POGO, pati ang mismong pambansang interes at seguridad natin ang nilalagay nito sa panganib. Nagpapasalamat ako ngayong araw, in particular sa NICA, for their candor. Truly, foreign agents use all means at their disposal, and those who think that POGOs are exempt are fools. The committee holds the DFA to its commitment to reach out to Shi Zhijiang for information on Guo Huaping, the Yang brothers, and other possible foreign agents in the possession of Mr. Shi. We will wait for this for the next hearing. We also expect the cooperation of General Macapas and the leadership of the Philippine National Police to reveal the information provided by Guo Huaping. Aasahan namin ito. Masyadong malalim ang pinsala ng mga pogong ito sa bansa natin, and the public has a right to know.